Chanmo, yung Qianlong Pink Celestial Globe Vase, mag-ingat ka. Kapag nabasag iyan, kahit ibenta ka pa, hindi mo iyan mababayaran. Binibining Su, huwag po kayong mag-alala. Baka sa ibang bagay ay hindi ako magaling, pero siguradong mabilis at maingat ang mga kamay ko. Tingnan niyo po kung gaano ko ito inaalagaan ng mabuti. Tingnan niyo. Ingat. Pasensya na po, pagkakamali lang. Hay salamat, ang sarap ng tulog ko. Hoy bata, napakalikot ng mga kamay mo, bago ka lang ba rito? Sino yon? Sino ang nagsasalita? Bakit ka nagsasalita mag-isa? Natulala ka na ba? Wala po ito. Bakit ka nakatulala riyan? Bumalik ka na sa trabaho. Opo? Ilayo mo ang madumi mong kamay. Noong nakaraan ay hinawakan ako ng taong nagngangalang Shu, nandidiri pa rin ako hanggang ngayon. Naririnig ko ba talaga siyang nagsasalita? Linlin, mukhang busy ka yata? Chenmo, ang inyong Chenggu Pavilion ay naging pavilion ng Kayamanan branch na. Bakit? Ganito na ba kayo kahirap at kailangang mamasukan? Ang magtrabaho para kay Linlin ay mas mabuti kaysa maging tuta ni Zhao Quan. Napakadaldal mo! Tama ang sinabi mo. Ang Shu na iyan ay napakababa ng uri. Lagi niya akong gustong hawakan. Kadiri? Linlin, alam mo namang sa pagbebenta ng antigo, hindi sapat ang puro salita lang. May mga tao kasi na naubos na ang lahat ng kayamanan, ano pa bang silbi nila? Huwag mong hayaan na pati itong Moxiang Zai mo ay madamay pa sa kanya. Manager Shu, hindi mo na kailangang pakialaman ang pagpili ng tao sa Moxiangzai. Kung wala ka ng kailangan, maaari ka nang umalis. May negosyo pa kaming inaasikaso. Sige, aalis na ako. Pero Chenmo, tingin ko bagay sa iyo ang mangkok na iyan. Pareho kayong walang kwenta at walang gustong kumuha. Anong pinagsasabi ng walang hiyang iyan? Isa akong Zhengde Imperial Kiln, mula pa sa panahon ng Zhengde. Sandali, Manager Su. Bakit? May sasabihin ka ba, Young Master Chen? Linlin, kukunin ko ang mangkok na ito sa halagang $300, babayaran ko na ngayon. Chenmo, huwag ka nang makigulo. Peke lang ang mangkok na ito, wala itong halaga. Linlin, hayaan mo siyang bilhin iyan. Ang $300. Sapat na iyan para sa kakainin niyang noodles sa loob ng kalahating buwan para na rin matuto siya ng leksyon na hindi lahat ng basura ay pwedeng ituring na kayamanan. Dahil sinabi ni Manager Shu na basura ang mangkok na ito, bakit hindi tayo magpustahan? Anong pusta? Pustahan kung isa kang talunan? Ang pusta natin, kung ang presyo ng mangkok na ito ay lalampas sa $3,000, kailangang humingi ng paumanhin ni Manager Shu sa sinabi niya, yumukod ka sa akin at sa mangkok na ito at kung matalo ako, luluha ako at luluhod sa harap mo bilang iyong disipulo. Chenmo, huwag kang padalos-dalos. Napakagaling ni Shuming sa paggawa ng mga peke, kaya tiyak na magaling din siya sa pagkilala ng mga antigo. Sige, pustahan. 8 taon na ako sa industriyang ito, imposibleng magkamali ako. Nagkukunwari lang siya. Ang ganitong klaseng mangkok, makakabili ka ng 3 sa halagang $10 sa bangketa. Bulag ang paningin at ang puso ng Shu na iyan, makikita niya ang parusa niya mamaya. Panoorin na lang natin. Huwag mo nang patulan ng hangal na iyan. Ito ay isa lamang medyo magandang klase ng opisyal na gawa sa hurno. Isa itong orihinal na Zhengde. Ngayon, sino na ang mukhang basura? Tunay ngang gawa ito sa Zhengde. Kahit may kaunting gasgas, ngunit malinaw ang disenyo, maganda ang kulay, ang presyo nito sa merkado ay hindi bababa sa $50,000. Imposible, hindi ito mangyayari. Kailangang tuparin ni Manager Shu ang ating pusta. Siguradong nandaya ka. Shuming sa mundo ng antigo, kapag nagkamali ka, dapat mo itong tanggapin. Pasensya na. Chenmo, paano mo nalaman? Kahit ako ay muntik nang magkamali. Sinasabi ko sa iyo, kung ang mangkok mismo ang nagsabi sa akin, maniniwala ka ba? Sa wakas, nakabawi rin tayo. Mahusay ang batang si Chenmo. Nakita niyo ba? Namutla ang mukha ni ang pamilyang Shu kanina. Bakit ka nagmamalaki? Isa lang naman itong mangkok mula sa kiln na may maliit na lamat. Dati akong gamit sa palasyo, mas marami pa akong nakitang mga hari at general kaysa sa mga taong nakilala mo. Tumigil ka nga. Noong huling pumunta si Zhao Quan, balak kanyang palitan ng peking kopya. Kung hindi lang dahil sa pagbabantay ni Batang Su, matagal ka ng palihim na napalitan at itinapon sa bodega para mag-alikabok. Pagdating kay Zhao Quan, may alam akong malaking lihim. Doon sa pavilion ng kayamanan niya, mayroong isang gamit na kahit siya ay nagkamali sa pagtingin, isang tunay na kayamanan. Alam ko yan. Alam ko yan. Iyong maitim na bagay na yon, na iniwan sa sulok para mag-alikabok na tansong insensaryo,
Si Zhao Quan, iisip niyang isa lang itong peking kopya mula sa panahon ng Republika. Pitawanan pa niya ang pangit na itsura nito. Hindi, mali ka. May nakatagong sikreto sa loob ng insensaryong iyon. Mayroon itong tatak mula sa panahon ng Xuande ng Dinastyang Ming. Isang nakatagong ukit na sulat. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 500,000 dolyar. Bakit ka na naman ngumingiti ng mag-isa riyan? May narinig ka na naman ba na kung anong mga bulong? Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa isang magandang lugar para makahanap ng kayamanan. Ha? Makahanap ng kayamanan? Saan tayo pupunta? Wala na masyadong tao sa kalsada ng mga antigo ngayon. Hindi tayo pupunta sa kalsada ng mga antigo. Pupunta tayo sa pavilion ng kayamanan. Nababaliw ka na ba? Mahigpit nating kaaway si Zhao Quan, kahiya-hiya ang ginawa mo kay Shuming kanina, tapos ngayon pupunta ka sa teritoryo nila para maghanap ng kayamanan, siguradong palalayasin niya tayo. Huwag kang mag-alala. Huwag ka nang magsalita. Sumama ka na lang sa akin. Sinasabi ko sa inyo, Boss Zhao. Naglakas loob talaga siyang pumunta rito sa pavilion ng kayamanan. Boss Zhao, huwag po kayong magkamali, Manager Shu. Swerte lang po ang nangyari noong nakaraan. Pagkabalik ko po, hindi naging panatag ang loob ko. Pumunta po ako rito para bumili ng isang bagay kay Boss Zhao bilang paghingi ng paumanhin at para na rin makipagkaibigan. Makikipagkaibigan? Ano ang gusto mong bilhin? Tingin ko po ay maganda ang insensaryong ito. Gusto ko po itong bilhin para gamitin sa shop ko. Boss Zhao, magkano po ang presyo nito? Uy, magandang gamit iyan. 8,000 dolyar, iyan na ang huling presyo. Medyo mahal ang 8,000 dolyar. Paano kung isama na rin natin ang itim na iyon sa tabi? 8,000 para sa dalawa. Ano po sa tingin nyo? Sige, ha. Gaya ng sinabi mo, 8,000 dolyar para sa dalawang insensaryo. Cash ba o transfer? Linlin, pahiram muna ng pera. Tapos na ang bayaran at abutan ng gamit. Chen mo, bumalik ka ulit dito. Sigurado po iyan. Dahil maraming kayamanan dito kay Boss Zhao. Nako, President Wang. Boss Zhao, naalala ko na meron ka doong isang napakaitim na insensaryo, hindi ba? Naku, President Wang. Bakit nyo biglang naalala ang insensaryong iyon? Isa lang naman iyong peking kopya mula sa panahon ng Republika. Anong peke? Isa iyong Xuande burner. Ang pagtaya sa merkado ngayon ay hindi bababa sa 800,000 dolyar. 800,000 dolyar! Naku, President Wang. Ang Xuande burner na iyon ay, nabili ko na. Kung interesado ka, pumunta ka lang sa Moxiang Zai sa West Corner Street at hanapin ako. Chen mo, iwan mo ang gamit. Kung hindi, huwag kang aasang makakalabas ng pintong ito ngayon. Boss Zhao, ang patakaran sa negosyo ng Antigo, mula pa noong unang panahon ay tapos na ang usapan. Kapag bayad na, wala nang bawian. Ikaw na si Pavilion ng Kayamanan, hindi mo naman siguro sisirain ang patakaran sa harap ni Boss Su? Hindi ba? Zhao Quan, kung susubukan mong pilit na kunin iyan ngayon, tatawagin ko agad ang Antique Association dito para sila ang humusga. Chen Mo, huwag kang masyadong mayabang. Nakuha ko ang Chenggo Pavilion ng iyong pamilyang Chen, kaya ko ring makuha ang Moxiang Zai ng pamilyang Su. Maghanda kayo. Kung paano mo nakuha ang Chenggu Pavilion, ay ganoon din kita pagbabayarin para maibalik ito. Diyos ko, isa nga itong tunay na Xuande burner. Chen mo, paano mo nalaman? Kahit si Zhao Quan ay nagkamali sa pagtingin. Lahat ng bagay ay may kaluluwa, ito mismo ang nagsabi sa akin. Ayan ka na naman, tuwing nagtatanong ako ng maayos, puro kabiro. Kung ayaw mong sabihin, di huwag. Tingnan mo, tuwing nagsasabi ako ng totoo, hindi ka naniniwala. Huwag ka nang magbiro. Mayaman ka na ngayon. Ang utang mong 8,000 dolyar, kailan mo babayaran? Ang mangkok na iyon ay nagkakahalaga ng 8,000 dolyar.
at gagamitin na lang natin iyon pambayad sa utang. 8,000? Ibig sabihin ginagawa mo lang akong regalo para sa iba? Oh, Boss Shu, napadalaw ka. Ano na naman ang plano ni Boss Zhao? Sasabihin ko na ang totoo. Nandito ako para sa boss ko para humingi ng paumanhin sa inyo. Masyado akong naging padalos-dalos noon. Ito ang bamboo and rock painting ni Tang Bohu. May mata talaga sa sining si Boss Su. Ang gusto po ni Boss Zhao ay gamitin itong bamboo and rock painting para ipalit sa Xuande sensor na yon. Ang presyo ng bamboo and rock painting na ito sa merkado ay hindi bababa sa 1,500,000 dolyar. Napakagalante naman ni Boss Zhao. Ay, may hindi kayo alam. Si President Wang ang mapilit na makuha ang Xuande sensor na yon kaya walang magawa si Boss Zhao. Dahil si President Wang ay isa sa mga pinaka-importanting kliyente ng Pavilion ng Kayamanan. Kung dahil lang sa pugon na ito, Hindi ako makikipagpalitan. hindi mo man lang ba titingnan kung ito ba ay tunay na gawa ni Tang Yin? Suriin muna natin bago tayo magdesisyon. Luma na ang kulay ng tinta at ang estilo ng pagpinta ay ang madalas gamitin ni Tang Yin na maliit na palakol na hagod. Chen Mo, malaki ang posibilidad na ang painting na ito ay tunay. Gagamit tayo ng painting na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 para ipalit sa pugon nating nagkakahalaga ng 800,000 dolyar. Si Miss Su ay ang pinakamagaling na estudyante ni Chairman Wang. Hindi mo pa rin ba pagkakatiwalaan ang kakayahan niya? Naku po. Hindi ba ito ang painting ni Pamilya Zhao na mukhang totoo, pero peke pala? Noong magkapitbahay pa kami ng bamboo and rock painting, ginamit ni Zhao Quan ang peking gamit para makuha ang tunay. Ngayon, inuulit na naman niya ang lumang taktika. Naalala ko, may tupi sa kaliwang bahagi sa ibaba ng tunay na painting dahil sa pagkakamali sa pag-frame noon. Hindi lang iyon, lasing ang lalaking iyon noon at habang naghahanda ng tinta, naisama niya ang dahon ng kawayan. Maaaring may kasama ring alak, kaya kakaiba ang amoy ng tinta. Kaya lang walang nakakaalam nito. Maganda ang painting, pero kung gusto mong ipalit ito sa Xuande sensor ko, kulang pa ang halaga nito. Dahil ang painting na ito ay peke. Chen Mo, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Sabi ni Sulin ay tunay iyan. Ikaw na wala namang alam na pobreng amo? Ano bang alam mo sa pagkilatis ng alahas? Ang pagpinta ni Tang Yin ng kawayan ay parang kaligrapiya. Bawat hagod ay may dating ng sining. Ang mga linya ng pintang ito ay matigas, halatang nung ginagaya ito ay may pag-aalinlangan. At noong ipininta ito ni Tang Yin, aksidenteng nahalo ang dahon ng kawayan at alak sa tinta. Kung ang pintang ito ay tunay, kapag inamoy, dapat ay mayroon itong natatanging bango. Anong natatanging bango? Gawa-gawa mo lang iyan. Para malaman kung totoo, pumunta tayo ngayon sa Pavilion ng Kayamanan at hayaan si Boss Zhao na ilabas ang tunay para maikumpara. Anong tunay? Ito ang tunay. Sigurado ako na ganyan ang ginamit na paraan ni Zhao Quan noon para makuha ang tunay na gawa mula kay matandang Zhejiang. Niloko niyo siya, di ba? Ngayon, ang tunay na gawa ay malamang na nasa safe ni Boss Zhao. Tama ba? Naglakas loob kayong gumamit ng peking pinta para lokohin kami. Bumalik ka at sabihin kay Zhao Quan, kung gusto niya ang kalan ko, ay ibayad niya ang totoong pera at ang pag-aari ng pamilyang Chen na Chenggu Pavilion para makipagpalit. Huwag kang gumamit ng maduming paraan. Nakakahiya ka lang. Ha ha ha, ang galing. Talagang ang galing. Hindi ko akalain, Chen Mo, na mas magaling ka pa sa tatay mong matigas ang ulo. Zhao Quan, ang pavilion ng kayamanan nyo ay nanggagamit ng pinta para mandaya. Wala ba kayong hiya? Chen Mo, ang tatay mo noon ay natalo ang Chenggu Pavilion at kahiyahiyang umalis sa industriya. Akala mo ba dahil sa konting talino at nakakuha ka ng kalan, ay kaya mo na akong labanan? Kalokohan, ang galing mo sa pagkilatis ay hindi tatalo sa tatay ko, puro maduming paraan lang ang alam mo. Ikaw, Walang silbi ang pagmamatigas mo sa mundo ng mga antigo. Ang panalo ang siyang bida. Natalo ang tatay mo noon, kaya sa akin na ang Chenggu Pavilion. Ngayon, kung gusto mong bawiin, ipakita mo ang tunay mong galing. Anong gusto mong mangyari? Bukas sa Antique Street, magkaroon tayo ng pustahan. Kapag nanalo ka, ang Chenggu Pavilion ay ibabalik ko sa iyo ng buo. Pero kapag natalo ka, sa akin na ang kalan at aalis ka na sa industriyang ito at hinding-hindi ka na babalik. Sige, tatanggapin ko ang pusta mo, pero mayroon akong 2 kondisyon. Una, dapat ay naka-livestream ang lahat. Pangalawa,
Gusto kong si Chairman Wang mismo ang pumunta rito. Sige, susundin natin ang gusto mo. Xiuming, tara na. Master, nandito na po kayo. Sa mundo ng mga antigo, mahalaga ang kapayapaan. Dahil pumayag naman kayong magpustahan, ako na ang magsisilbing saksi para na rin makapagtakda ng maayos na patakaran sa industriyang ito. Nagpadala na ako sa iyo ng 50,000 dolyar. Mamaya kapag may nagustuhan ka, huwag kang mag-atubiling bilhin ito. At saka, mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kapag nanalo na ako, magdiriwang tayo. Ngayon, iaanunsyo ko na ang mga patakaran ng pusta. Ang bawat panig ay dapat makahanap sa kalsada ng mga antigo ng 3 gamit pagkatapos ng 2 oras ay bumalik sa Moxiang Zai kung saan ako mismo ang magsusuri ng halaga nito. Ang may pinakamababang gastos at may pinakamataas na kabuuang halaga ang mananalo. Magsimula na ang pusta. Chenmo, 1 oras na ang nakalipas. Ano pa bang ginagawa mo rito? Boss, halik kayo at tingnan nyo ito. Mayroon ba kayong maipagmamalaking kayamanan? Huwag mo akong lokohin gamit ang mga basurang ito. Boss Zhao, napakatalas ng inyong paningin. Ito ay isang jade disc mula sa dinastiyang Han. Tingnan nyo kung gaano kanatural ang kulay. Napakaganda nito. Ang kulay ng jade disc mula sa dinastiyang Han ay mula sa loob palabas. Ang isang ito ay halatang kinulayan lang. Sinasabi ko sa inyong dalawa, pwede bang bigyan nyo naman ako ng kahihiyan? Kahit papaano, ay gawa pa rin ako ng isang batikang manggagaya. Sa klase mong iyan, dapat ay magpasalamat ka na lang nakasama mo ako rito. Naku, may gana ka pang magsalita ng ganyan sa iba? Ang kulay mo ay maputla, ang mga bitak mo ay hindi natural, hamak na peking produkto ka lang. Mas maayos pa rin ako kaysa sa iyo, dahil kahit papaano ay buo pa ako. Ano bang problema ninyong mula sa Ming at Qing? Nag-aaway kayo sa tuwing magkikita. Wala na ang dakilang Qing, wala na rin ang dakilang Ming. Pwede bang tumahimik na kayo? Ang jade disc na ito ay may magandang kulay at napakaganda ng pagkakaukit, halatang isa itong mahalagang bagay. Bakit? Gusto mo bang unahan ako? Siyempre, boss, ibebenta mo ba ito sa halagang 50,000 dolyar? 50,000 dolyar, ibebenta mo ba o hindi? Chenmo, huwag kang padalos-dalos. Ang 50,000 ay ang buong ipon mo. Chenmo, mahalaga nga ang Jade Bee mula sa dinastiyang Han, pero sa pagkakaalam ko, ang pinakamataas na presyo sa auction ay 200,000 dolyar lang. Sa tingin mo ba sa maliit na lugar na ito, ay makakahanap ka ng isang dekalidad na Jade Bee? Siyempre, dahil nagdesisyon akong bilhin ito, ay may dahilan ako. Tutal, kapag natalo ako sa sugal na ito, ay siguradong tapos na ako. Boss, 50,000, ibebenta mo ba o hindi? 60,000? Chenmo, may pera ka pa ba para itaas ang presyo? Ha ha ha! Kung wala na, pwede kang humiram ulit kay Boss Su. Chenmo, kung wala kang pera, huwag ka na magpanggap. Kahit 60,000 dolyar ay hindi mo mailabas. Tapos maglalakas loob kang makipagpustahan kay Boss Zhao? Sige, Zhao Quan, ang lupit mo. Hindi ko nakukunin ang Jade Bee. Itong brush washer, ibebenta mo ba ng 1,000 dolyar? Sige. Sirang gamit na rin naman ito. Nakakasikip lang ng pwesto kung itatabi pa. May mga tao talaga na hindi kilala ang sarili nila. Hindi makuha ang tunay na mamahaling gamit kaya mga basura na lang ang pinupulot para may maipakita. Boss, binabantayan ko ang batang iyon. 3 pirasong basura lang ang binili niya at gumastos siya ng 6,000 dolyar. Ha ha ha. 6,000 para sa 3 pirasong basura. Talagang sumuko na siya sa buhay. Sabi ko na nga ba, hindi kaya ni Chenmo. Nakapanatili lang siya sa mundo ng mga antigo dahil lang sa tatay niya. Sayang at wala na ang tatay niya. Tuloy po kayo. Magsisimula na ang pagkilatis sa mga antigo. Ito ay isang estatwa ni Shakyamuni na yari sa gintong tanso mula sa kalagitnaan ng dinastiyang Qing. Presyo ng pagbili, 80,000 dolyar. Tunay ngang gawa ito ng opisyal noong panahon ni Qianlong at maayos pa ang pagkakaginto nito. Tinatayang nasa 200,000 dolyar ang halaga nito. Ha ha ha! Kumita ko ng 100 at 20,000 dolyar. Salamat sa inyong pagpaparaya. Haha.
Ito ay isang Duanstone Inkstone mula sa dinastiyang Ming. Nabili ko ito sa halagang 3,000 dolyar. Tingnan nyo. Ito ang kayamanang pinulot ni Chen Mo. Ha ha ha. Maganda ang pagkakagawa ng bato at maayos ang pagkakapreserba. Isa itong dekalidad na Duanxi Old Pitstone. Ang presyo nito sa merkado ay 150,000 dolyar. Para sa unang round, si Zhao Quan ang panalo. Bakit? Anong dahilan? Malinaw na mas mataas ang kinita ko. Ang tindero na yon ay malayong pinsan ni Sulin. May hinala ng sabuatan sa pagitan nyo, kaya ayon sa patakaran, hindi isasama ang halaga nito. Hindi maaari. Hindi ko kilala ang tindero na iyon. Ano? May ganoon palang nangyari. Naisahan si Chen Mo? Malinaw na ito ay sadyang inayos ni Zhao Quan para manlinlang. Bakit ganoon ang hatol ni Chairman Wang? Napakawalang katarungan. Chairman, malinaw po na sinadya ito ni Zhao Quan. Hindi po kayo pwedeng humatol ng ganyan. Linlin, may ebidensya ka ba? Huwag kang magsalita kung wala kang patunay. Master. Ang batas ay batas. Walang bisa ang kayamanan ni Chen Mo. Magsisimula na ang ikalawang round. Isang 3-legged washer mula sa dinastiyang Song. Nabili ko ito sa halagang 1,000 dolyar. Chairman Wang, kailangan pa bang suriin ang basurang ito? 50 dolyar lang ang halaga niyan. Ha ha ha. Ang kulay ng glaze na ito. Ang ganda ng kalidad. Isa itong rook kiln washer mula sa dinastiyang Song. Isang gamit mula sa palasyo. Ang isang buong piraso nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyong dolyar. Sayang, napakasayang talaga. May kaunting sira ang isang ito. 800,000 dolyar ang halaga nito sa merkado. Ano? Tama bang narinig ko? Mula sa 1,000, nakakuha siya ng 1 milyong dolyar na rukil. Sino ang nagsabi kanina na sumusuko na si Chen Mo? Lumabas kayo rito. Ito ang tunay na eksperto sa paghahanap ng kayamanan. Mayroon pang jade disc si Zhao Quan mula sa dinastiyang Han. Masyado pang maaga para sabihing tapos na ang laban. Ang galing mo, Chen Mo. Mayroon pa kami nito. Isang jade pendant na may disenyong butil mula sa dinastiyang Han. Nabili ito sa halagang 60,000 dolyar. Peke lang ito, 20,000 dolyar lang ang halaga nito. Paanong naging peke ito? Kung peke ito, bakit si Chen Mo ay... Chen Mo, niloko mo ako. Zhao Quan, kung kaya mo akong pagplanuhan, akala mo ba ay hindi rin kita kayang utakan? Sa laban ng isang disenteng tao at ng isang manloloko, laging ang disenteng tao ang dehado. Pero nakakalungkot para sa iyo dahil hindi ako katulad ng tatay ko. Sa batas ng industriya ng Antigo, kailangang tanggapin kung nagkamali ka sa pagkilatis. Ha ha ha. Naging malinaw na biktima siya ng sarili niyang pagkakamali. Ang galing ng ginawa ni Chen Mo, gumamit siya ng peke para makahuli ng malaking isda at palihim siyang kumita ng malaki. Magsisimula na ang ikatlong round. Isang Western Joe Bronze Gu, nakuha sa halagang 3,000 dolyar. Maayos ang pagkakagawa, natural ang kulay ng kalawang, ang halaga nito sa merkado ay 250,000 dolyar. Zhao Quan, ikaw na. Isang Warring States Dragon Pattern Jade Pendant, nakuha sa halagang 350,000 dolyar. Isang jade mula sa panahon ng Warring States? Paano nangyari iyon? Paano siya nakahanap ng ganoong bagay dito? Isa itong jade pendant na panghari noong panahon ng Warring States. Ang halaga nito sa merkado ay 2 milyong dolyar. Diyos ko, Ganoon kamahal? Chen Mo, sa harap ng isang tunay na kayamanan, walang silbi ang iyong mga munting diskarte. Zhao Quan, ang tubo mo ay 1 milyon at 700,000 dolyar. Chen Mo, ang tubo mo ay 1 milyon, 44,400 dolyar. Ipinapahayag ko na sa pustahang ito. Si Zhao Quan ang nanalo. Chen Mo, ayon sa ating kasunduan, ibigay mo ang Xuan de Sensor at pagkatapos, gaya ng iyong ama, umalis ka na sa industriya ng Antigo. Chen Mo. Zhao Quan, ang jade pendant mo? Sigurado ka bang isa talaga itong tunay na kayamanan mula sa panahon ng Warring States? Na-identify na ito ni Chairman Wang at gusto mo pa ring makipagtalo? Manager Xu, magaling na ba ang sugat sa pagitan ng iyong hinlalaki at hintuturo? Bakit mo sinasabi ang mga bagay na iyan? Gusto mo bang takasan ang utang mo? Huwag kang magmadali. Chairman Wang, tingnan niyo po ang pendant na ito. Hindi ba parang kakaiba ang kulay ng pulang mantsa nito? Ang kulay na ito at ang sinaunang mantsa ay mukhang kakaiba nga.
Chen mo, itigil mo ang panlilinlang sa mga tao. Maraming iba't ibang itsura ang mga sinaunang mantsa. Hindi lang siguro natingnan ng maigi ni Chairman Wang. Xiuming, naalala ko na magaling ka sa paggawa ng mga peking gamit at ang espesyalidad mo ay mga gamit mula sa panahon ng Warring States, di ba? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Chen mo, itigil mo na ang paggawa ng kung ano-anong kwento. Ang sugat ni Xiuming, ano bang kinalaman yan sa pendant? Chairman Wang, mas mabuting gumamit po kayo ng profesional na kagamitan para suriin kung bakit ang pendant mula sa panahon ng Warring State ay may bakas ng dugo ni Xiuming. Xiuming, ikaw ba ang aamin? O hihintayin mo pang matuklasan ito ni Chairman Wang? Huwag mo akong pagbintangan ng walang basihan. Kung nagbibintang man ako o hindi, tumawag tayo sa testing center at tingnan na lang ang DNA comparison. Boss, bakit ka nakatingin sa akin? Wala kang kwenta. Kahit pekeng gamit, hindi mo magawa ng maayos. Zhao Quan, ang lakas ng loob mo. Hindi na kailangang suriin, ang Warring States Jade Pendant ni Zhao Quan ay isang modernong peke. Walang halaga ito. Ang panalo sa pustahang ito ay si Chen Mo. Salamat sa inyong lahat. Boss Chen, nabawi na ang Chenggu Pavilion, ang isang bigating tulad nyo. Hanggang kailan nyo pa balak manatili? Dito sa maliit kong lugar? Boss Su, pinapaalis mo na ba ako? Seryoso, Chen Mo. Sikat ka na ngayon sa mundo ng mga antigo, maraming nakapila na gustong magpasuri o makipagtulungan sa iyo. Oras na para buksan muli ang Chenggu Pavilion. Hindi pa minamadali ang tungkol sa Chenggu Pavilion. Nandito naman ang Moxiang Zhai at ikaw. Kasama ang mga lumang kasamahan, komportable ako rito. At heto na, banat na ng mga matatamis na salita. Kagabi lang, hindi ko alam kung sino ang tulalang nakatingin sa larawan ni Binibining Su. Anong nangyari sa'yo? Uminom ka lang ng tubig, nabulunan ka pa. Ayos lang. Masyadong mainit ang tsaa. Chen Mo, naghanda si Boss Zhao sa Pavilion ng Kayamanan. Gusto kanyang imbitahan doon para suriin ang ilang mga bagong dating na mahahalagang gamit. Ano na naman ang kailangan niya? May live stream sa pagkakataong ito. Gusto niya sa harap ng lahat ng mga kolektor. Dahil sa naging alitan niyo noon, ay formal siyang hihingi ng paumanhin sa iyo. At hihilingin din sa iyo bilang isang eksperto na magsagawa ng pampublikong pagsusuri para makalimutan na ang nakaraan. Hindi ka pwedeng pumunta. Malinaw na isa itong patibong. Sa harap ng mga kamera ng live stream, kaunting galaw lang ang gawin niya. Ay hindi mo na magagawang ipaliwanag ang sarili mo. Paano kung hindi ako pumunta? Kung hindi ka pupunta, lalabas na makitid ang iyong isip at hindi mo deserve ang titulong eksperto. Ang pagkapanalo mo sa pustahan noon ay isa lamang tsamba. Sige, pupunta ako. Chen Mo, Huwag kang mag-alala. Sa harap ng live stream, ang pinaka natatakot na gumawa ng kalokohan ay malamang na hindi tayo. Isang karangalan na pinaunlakan ni Ginoong Chen ang imbitasyon ko sa Zhao Quan. Ngayon, magsisilbi kayong lahat na mga saksi. Ako si Lao Zhao. Para sa mga nagawa kong pagkakamali noon, ay taus-pusong humihingi ng paumanhin kay Chen Mo. Masyado kayong magalang, Boss Zhao. Dahil inimbitahan niyo ako para suriin ang inyong kayamanan, ipakita niyo na po ito sa akin. Itong tansong estatwa ng Buddha, ipinakita ko na rin ito sa ilang mga batikang eksperto. Sabi nilang lahat ay isa itong tunay na antigong gamit. Tingnan mo rin kung ano ang masasabi mo. Isang tunay na likha mula sa gitnang bahagi ng dinastiyang Ming. Magaling ang inyong paningin, Boss Zhao. Sa isang tingin mo lang ay nalaman mo agad kung totoo o peke? Masyado kasing halata ang estatwang ito. Hahaha. Namumutla na sa inis si Zhao Quan. Sabi ni Chen Mo, kasalanan ko ba? Mismo ang gamit mo ang hindi pumapasa. Chen Mo, napakabiro mo talaga. Mukhang ang mga ordinaryong gamit ay hindi papasa sa mapanuri mong mga mata. Xiuming, ilabas na ang pangalawang gamit. Kopya mula sa huling bahagi ng dinastiyang Qing, maganda itong gamit. Ang galing ng mga mata mo. Boss Chen, itong huling piraso ng puting jade na magkakabit ay sinasabing gawa ng isang mahusay na platero noong dinastiyang Tang. Ginoong Chen, pakisuri naman ito. Anong nangyayari? Bakit hindi nagsasalita ang jade na ito? Dahil ba hindi pa ito ganoon katanda? Hindi, kahit papeke ito nagawa lang noong nakaraang linggo, dapat ay nag-iingay na ang mga iyon. May kakaiba sa bagay na ito. Mukhang hindi na siya makapagsalita. Sabi ko na nga ba, hindi naman talaga siya ganoon kagaling. Natatakot na siya ngayong nakaharap na sa totoong gamit.
Maaari ko bang hawakan? Siyempre naman, wag mo lang sisirain. Ang bagay na ito ay napakaselan. Pero kung hindi mo masuri, ayos lang din. Ang manalo ng 1 o 2 beses dahil sa swerte ay masasabing hindi na masama. Ha. Chenmo, anong ginagawa mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Kaya mo ba itong bayaran? Zhao Quan, sa tingin mo ba ay mahina akong si Chen mo? Mabait man ako, pero gagamit ka ng peking bato para lang lukohin ako. Nananira ka lang. Ano ang ebidensya mo? Nakita ng lahat. Ito ang tinatawag ninyong banal na mata? Talagang sobra na ito. Dahil hindi mo matukoy, sisirain mo na lang ang ebidensya. Ang taong tulad mo sa industriya ng antigo ay isang malaking kahihiyan sa ating lahat at paglapastangan sa aming propesyon. Chenmo, binigo mo ako ng lubos. Totoo man o hindi, ang pagsira sa gamit ay isang malaking kasalanan sa pagkilatis. Ano pa ang maipapaliwanag mo? Narito ang ebidensya. Tingnan mo ang makinis na ibabaw ng pendant na ito at mayroon pa itong semento at apog na gawa sa makabagong teknolohiya, halatang gawa lang ito sa modernong paraan. Boss Zhao, ginamit mo lang ang mga high-strength resin at mga materyales na hinaluan ng pulbos ng bato para magpanggap na puting jade double rings, tapos gagamitin mo ang bagay na ito para bitagin ako? Ang galing ng teknolohiyang ito, hindi mo talaga mapapansin sa hitsura. Ang lupit mo, Chenmo. Ang pagtukoy ni Chenmo sa peke gamit ang kamay ay masyadong astig. Boss Zhao, ngayon, sino ba talaga ang humahamak sa industriya ng antigo at sino ang dapat parusahan? Zhao Quan, may sasabihin ka pa ba? Gumamit ka ng ganitong basurang bagay para manlinlang at sinubukan mo pang siraan si Chenmo, ikaw ay tunay na kahihiyan sa mundo ng mga antigo. Zhuming, ikaw ba ang nag-traitor sa akin? Kung hindi, paano malalaman ni Chenmo ang lahat ng ito ng malinaw? Boss, wala po akong ginagawa. Boss Zhao, tila itong pabilyon ng kayamanan mo, hindi lang ang mga kayamanan ng peke, pati ang katapatan ng mga tao mo ay wala na. Sa industriya ng antigo, ang totoo ay totoo at ang peke ay peke. Ang pag-asa sa mga madayang paraan ay hindi magtatagal kailanman. Sa inyong lahat, ang pagkilala sa mga hiyas ngayong araw ay tapos na. Ipatay mo, ipatay mo, ipatay mo, itigil mo na ang live stream na iyan. Ang batang si Chenmo ay talagang kakaiba. Sige, kung hindi sila makukuha sa santong dasalan, dadaanin natin sila sa santong paspasan. Shuming, iyong mga ipinagawa ko sa iyo noon, maaari mo nang simulan. Boss, kailangan ba talaga nating... Shuming, huwag mong kalilimutan kung kanino ka nang galing para marating ang kinalalagyan mo ngayon. Gawin mo na agad, ipitin mo ang lahat ng supply ng Moxiang Zai pati na ang presyo nila. Gusto ko na wala silang magawang kahit isang negosyo. At isa pa, maghanap ka ng mga taong babatikos, sirain nyo ng husto ang pangalan ni na Moxiang Zai at Chenmo. Gusto ko na sa industriya ng mga antigo ay wala na silang mapupuntahan. Boss, pero kapag ginawa natin iyon, ang magiging lugi natin ay magiging malaki rin. Lugi? Kapag nakuha na natin ang Moxiang Zai pati na ang mga kliyenteng naipon ng pamilyang Su, kahit gaano pa kalaki ang lugi ay mababawi natin. Bilisan mo. Opo. Nagsimula na ang Zhao Quan ng walang pinipiling price war, at ang mga katulad ng mga pinakamahalagang gamit sa ating shop ay ibinebenta niya sa halagang 70% lang ng presyo natin. Pati na rin ang mga bayarang troll ay patuloy na inaatake tayo. Nagmamadali na siya. Ang pakikipag-price war ay parang pananakit sa sarili. Ibig sabihin nito ay ang iba pa niyang mga taktika ay naubos na. Kung makikipaglaban tayo sa presyo niya ngayon, masyadong tanga yon. Kung ganoon, ano ang... Dapat nating tamaan ang kanyang kahinaan. Ang pinakamalaking halaga ng pavilion ng kayamanan ngayon ay ang iilang mga gamit sa kanyang bodega na itinuturing niyang mga pinaka-espesyal na koleksyon. Basta't ang mga espesyal na koleksyon niyang iyon ay mapatunayan nating peke o galing sa masamang paraan, siguradong ang mga malalaking kliyenteng katransaksyon niya ay hindi na magtitiwala sa kanya. Ang ibig mong sabihin? Sa wakas ay natauhan din ng batang ito. Ang estatwa ng kahoy na guanyin mula sa dinastiyang Song sa bodega ng Zhao Quan na ipinagmamalaki niya ng husto ay nakuha lang talaga ng tatay niya noon mula sa isang magnanakaw ng libingan sa timog sa pamamagitan ng panloloko sa kapwa kriminal.
Ang mga inapo ng may-ari, siguradong hinahanap pa rin yon hanggang ngayon. At pati na rin ang pares ng Yuhuchun vase na asul at puti mula sa dinastiyang Yuan, ang marka sa ilalim ay idinagdag lang. Kapag sininagan ng ultraviolet light ay lalabas ang katotohanan. Linlin, gawin mo ang sinabi ko. Ipadala mo ng palihim ang balitang sinabi ko sa mga inapo ng magnanakaw ng libingan, pati na rin sa mga bigating kliyenteng madalas katrabaho ni Zhao Quan. Naintindihan ko po. Sinisiguro kong malinis ang lahat ng bakas. Naipadala na ang balita gamit ang isang ligtas na paraan. Pero sapat na ba ang ebidensyang ito? Maniniwala kaya sila? Kapag naitanim na ang binhi ng pagdududa, siguradong masisira na ang usapan. Ang mga bigating kliyente na madalas niyang katrabaho ay mas pipiliing mag-ingat kaysa magsisi. At isa pa, siguradong wala na rin siyang ibang magagawa. Sige po. President Lee. Nako, President Lee. Kakanselahin nyo ang pagtingin sa mga gamit sa susunod na linggo? Bakit po? Pasensya na, Boss Zhao. Paumanhin talaga. May nakarating na balita sa amin na ang pinagmulan ng iyong estatwa ng Guanyin ay hindi masyadong malinaw. Mas mabuting umiwas na muna kami sa gulo. Hello? 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 Chairman Wang? Naku, Chairman Wang. Tungkol doon sa pares ng Yuhuchun na Florera, siguradong walang problema doon. Anong ultraviolet light? Chismis lang iyon, paninira lang ang lahat ng iyon. Hello, hello. Anong nangyayari? Sino ang nagpakalat ng balita tungkol sa dalawang bagay na iyon? Bukod sa ating dalawa, sino pa ang nakakaalam? Hindi ako. Wala akong sinasabi. At isa pa, kapag kumalat ang balitang ito, anong mapapala ko rito? Posible kayang si Chen Mo ang gumawa nito? Chen Mo. Chen Mo. Napakagaling. Sisirain ko ang pangalan mo at sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon kailanman. Chen Mo, halika rito at tulungan mo akong tingnan ito. May isang bagong mukha kanina na nagmamadaling ibenta ito. Hindi mataas ang hinihinging presyo. Sa tingin ko ay mula ito sa kalagitnaan ng dinastiyang Qing, gaya ng estilo ng Wu School. Bagong mukha? Kailan mo ito nakuha? Isang oras na ang nakalilipas. Sa tingin ko ay walang problema sa painting na ito at tama lang ang presyo. Napastangan. Ako ang Song Shifangin tu. Linlin, tulungan mo akong kunin ang magnifying glass at ang picking needle. Ano ang gagawin mo? Ang painting na ito ay parang may mali. Isa nga itong painting sa loob ng isa pang painting, ang Songshi Fangyin 2. Naaalala ko sa listahan ng mga nanakaw sa museo, mayroong isang Songshi Fangyin 2. Linlin, may problema tayo. Chen Mo, ikaw. Chen Mo. Chairman Wang, huli kayo sa akto. Ang ninakaw sa museo na Songshi Fangyin 2 ay nakatago sa loob ng painting na ito. Ikaw, nagsisinungaling kayo. Chen Mo! Nag-report si Zhao Quan na itinatago ni Mok Xiangzai ang mga ninakaw na antigo. Totoo ba ito? Ano ang ginagawa mo sa mga kamay mo? Zhao Quan, ang tuso mo. Chairman Wang, hindi ba totoo ang sinasabi ko? Suriin natin ngayon din at malalaman natin ang totoo. Kapag napatunayang totoo ito ay magiging isang napakalaking kaso. Chen Mo, pasensya na.
Ito nga ang Song Shifangin 2. Chairman Wang, malinaw na ang ebidensya. Chen Mo, may masasabi ka pa ba? Sulin, naglakas loob ang Moxiang Zai na magtago ng nakaw na gamit. Tapos na kayo. Ako ang tumanggap ng painting na ito, walang kinalaman ang Sulin dito, at wala ring kinalaman ang Moxiang Zai. Kung may problema man, sa akin yung ibaling. Chenmo, ikaw, napakalaking pagkakamali nito. Master, hindi po yan ang painting. Nahuli na kayo sa akto. Ano bang masasabi nyo? Chairman Wang, tumawag na sa 911. Mukhang yari na ang batang si Chenmo sa pagkakataong ito. Sinasabi ko sa inyo, matandang painting, huwag mong sabihing hindi mo man lang alam kung sino ang nagnakaw sa iyo. Sinong nagsabi niyan? Ang kumuha ng painting na iyon ay mayroong napakalaking peklat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo? Chairman Wang, sandali lang po. Mayroon lang kaming kailangang pag-usapan ni Boss Zhao. Chen Mo, ano pang pakulo ang binabalak mo? Zhao Quan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang mga laro mo. Ang nagnakaw ng painting ay may peklat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Siya ay malayo mong kamag-anak, ang may 6 na daliri na si Zhao Laosan. Hindi ba? Nagtatago ka sa HCT ng mga nakaw na antigong gamit. Kapag tumawag ako ng pulis, itago mo man ang katotohanan o magbenta ng mga nakaw na gamit, sapat na iyon para makulong ka ng ilang taon. Mayroon akong recording pen dito. Ang boses ni Liu Laosan, siguradong pamilyar ka rito, di ba? Zhao Quan, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Pumunta ka kay Chairman Wang at sabihin mong ipinagkatiwala mo sa akin ang pag-inspeksyon sa painting. At kapag maayos na ang lahat, gusto ko ang nasa bodega mong orihinal na gawa ni Tang Bohu, pati na ang lahat ng iba pang tunay na painting. Hinding-hindi. Sige, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alinman sa gawin ang sinabi ko, at magiging maayos ang lahat. O tatawag ako ng pulis, at tingnan natin pagdating nila, kung sino sa atin ang mawawala. Sigurado akong mas malala ang sasapitin mo kaysa sa akin. Pumili ka. Sige. Magsasalita na ako. Tara. Chairman Wang, pagkakamali lang ito. Isang malaking pagkakamali. Ang painting na ito, nakuha ko lang nung nakaraang mga araw. Hindi ako sigurado sa halaga nito, kaya nakiusap ako kay Chen Mo. Natulungan akong suriin ito. Nabalitaan ko na may mga nakaw na gamit sa loob ng painting. Natatakot ako. Kaya naman, Mukhang may kakaiba rito. Ang painting na ito ay ibabalik ko muna sa asosasyon para itago at imbestigahan. Mag-ingat na lang kayo sa mga susunod ninyong gagawin. Chen Mo, nagawa ko ng iligaw ang atensyon nila sa painting. Ibigay mo na sa akin ang recording pen. Ibigay mo muna sa akin ang mga bagay na kailangan ko. Sige. Chen Mo, magaling ka talaga. Pumunta tayo sa Pavilion ng Kayamanan. Ibibigay ko na sa iyo ang mga gamit. Nandito na ang lahat ng gamit. Ibigay mo na sa akin ang recording pen. Boss Zhao, naging maayos ang ating pagtutulungan. Nakikita niyo ba ito, mga netizens? Ginamit ng Chen Mo ng Moxiang Zai ang pananakot at panunuhol para pilit na kunin sa amin ang pinaka-importanting kayamanan ng Pavilion ng Kayamanan. Ay naku, ito na ang ebidensya. Namemeke ng recording si Chen Mo, tinakot niya ako. Para ibigay ang mga ito, ang mga mamahaling kayamanan. Talagang napakasama ng kanyang hangarin. Napakawalang hiya niya. Ganyang klase pala ng tao si Chen Mo? Hemp, nagkamali talaga ako ng tingin sa kanya. Chen Mo, may tumawag kanina at nagsabing may gustong mag-donate ng mahalagang antigo? Chairman Wang, napakabuti ng loob ng boss ng Zhao Quan dahil noong nalaman niya ang halaga ng mga antigong ito, nagdesisyon agad siya na i-donate ito ng libre sa museo. Ang ginagawa ko ay para lamang suportahan ang mabuting gawa ni Boss Zhao. Totoo ba ang sinasabi mo? Isa itong napakabuting gawain na dapat pasalamatan. Opo. Ako po ang nag-donate niyan. Naku, Boss Zhao, dahil sa iyong malasakit,
Napakaswerte ng ating industriya ng mga antigo. Babalik na ako agad para ipaalam sa kawanihan ng mga antigo at papupuntahin ko ang mga tauhan para makipag-ugnayan sa iyo. Anong nangyayari? Bakit walang laman ito? Chenmo, niloko mo na naman ako. Zhao Quan, sa tingin ko, kahit si Shuming ay hindi alam, na isa ka ring magaling na manggagaya, di ba? Ginamit ko lang ang sarili mong taktika laban sa iyo para mapunta ang mga kayamanang ito sa lugar kung saan talaga sila nararapat. Chenmo, akala mo ba nanalo ka na? Subukan mong lumabas sa pintong ito at sisiguraduhin kong ang Moxiangjai ay mapupunta na sa pamilya Zhao. Chenmo, narito na ang kailangan mo. Anong nangyari dito? Dahil nandito na si Boss Su, sakto lang ang dating mo. Tingnan nyo ng mabuti. Kami ni Tiancheng Investment ay magkasama ng may hawak sa Moxiangjai ng mahigit sa 51% ng mga utang at potensyal na shares ayon sa kasunduan. May karapatan akong pilitin ang pagbili nito. Bibigyan ko kayo ng 24 na oras. Lumayas na kayo sa Moxiangjai. Paano mangyayari iyon? Ang negosyo ng aking pamilyang Su. Hemp. Noong nagsisimula pa lang ang paglago ng pamilyang Su nyo, ginamit nyo ang bahagi ng mga shares ng tindahan bilang pambayad ng utang para sa ilang round ng financing. Ang mga benepisyaryo ng mga utang na ito, ngayon, ay karamihang nasa kamay ko na at kay Tiancheng Group. At ito ay personal na pinirmahan ni Elder Su. Linlin, ibigay mo sa akin ang gamit. Ito ang Moxiangjai Jianggu Lu, ang ninuno ng pamilyang Su, ang orihinal na manuskrito ng punong eksperto sa kayamanan ng palasyo noong panahon ng Ming. Nakasulat dito, Moxiangjai ang 400 taong ugat ng pamanang kultura ng Moxiangjai. Boss Zhao, sa tingin mo ba, dahil sa pamanang kultura at halaga ng tatak nito, ay mas mababa ito kaysa sa sinasabi mong 51% ng mga share? Huwag mo akong takutin. Gamit ang mga walang kwentang bagay na yan. Ang kasunduang nakasulat sa papel, ang tanging mahalaga. Eksakto. Dahil nabanggit mo ang Tiancheng Investment, nagkataong kilala ko ang kanilang President Xiao. Oh, Brother Chen. Bakit mo naisipang tumawag sa akin? President Xiao, nabalitaan ko na. Ang inyong Tiancheng Investment ay naghahanda kasama ang Pabilyon ng Kayamanan at ang Boss Zhao para bilhin ang Moxiangjai? Moxiangjai? Magkasamang bibilhin? Wala namang ganoon, Brother Chen. Saan mo naman nakuha ang chismis na iyan? Wala po iyon. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Sa susunod ay magtsaa tayo. Sige, hihintayin kita. Zhao Quan, huwag mong isipin na dahil ang Chenggu Pavilion ay nakuha mo na sa akin, ay hahayaan ko na ang Chen mo na magmukmok na lang sa loob ng 2 taon. Ang makakilala ng ilang mga investor? Nakapagtataka ba yun? Zhao Quan, kaya kong wasakin ang pundasyon ng iyong pavilion ng kayamanan at kaya rin kitang iwanan na walang mapupuntahan? Mag-ingat ka. Linlin, tayo na. Sige. Ano? Mga kaibigan, ngayon ay may ikukuwento ako sa inyong isang makulay na kuwento ng pag-ibig. Alam nyo ba na noong 300 taon na ang nakalilipas, ang hari ng seda sa Jiangnan Iyong napakayamang si Zhao Bancheng? siya nga, ang ginoong si Zhao. Sa panlabas, marami siyang asawa at mukhang napakaswerte sa buhay, pero ang pinakamahal niya sa buong buhay niya ay ang asawa ng kanyang sinumpaang kapatid. Ang apelyido ng babaeng iyon ay Lin, isang tanyag na matalinong babae sa Jiangnan na kababata ni Zhao Bancheng, pero hindi sila nakasal
dahil sa hadlang ng pamilya. Kalaunan, nagpakasal si Binibining Lin sa kanyang sinumpaang kapatid. Wow, ang tindi. Mas matindi ang susunod. Para kay Zhao Bancheng, upang makita ang kanyang minamahal, sadya siyang bumili ng bahay sa tapat ng mansyon ng kanyang kapatid at gumawa pa ng isang lihim na lagusan na diretso sa kwarto ni Binibining Lin. Tuwing umaalis ang kanyang kapatid para sa negosyo, siya ay... Anong nangyari sa'yo? Kanina ka pang umaga tila balisa. Pwede ko bang sabihin? Pwede ko bang sabihing narito ako, nakikinig sa mga matatandang ilang daang taon na ang edad, na nagchitsismisan tungkol sa nakaraang pag-ibig, at tungkol pa sa ganitong klaseng malaking sikreto? Baka dahil lang hindi ako nakatulog ng maayos. Tumagal ang lihim na relasyong ito ng 10 taon hanggang sa aksidenteng mawala si Zhao Bancheng. Nabalitaan ko na ang pagkawala ni Zhao Bancheng ay hindi isang aksidente. Iba talaga kapag matagal nang nabubuhay ang ating ninuno, alam ang lahat ng bagay. Tunay ngang hindi aksidente ang pagkawala ni Zhao Bancheng, kundi dahil sa isang bagay. Anong bagay? Kopa ng Siam na Dragon. Kopa ng Siam na Dragon? Kopa ng Siam na Dragon. Parang pamilyar ang pangalang iyan, parang narinig ko na iyan kung saan. Tama. Ang kahon na ito ay ipinadala ni Zhao Quan kaninang umaga. Wala ka rito noong oras na iyon, kaya tinanggap ko muna ito para sa iyo. Naalala ko sa listahan ng mga gamit sa loob ng kahon ay nabanggit ang pangalang Kopa ng Siam na Dragon. Magiging ganoon ba kabait si Zhao Quan? Wow, si Kopa ng Siam na Dragon nga talaga. Sandali. Hindi po tama ito, Senior Kopa ng Siam na Dragon. Hindi ba dapat ay nasa museo kayo? Wow, Zisha Tiapot. Ipaliwanag mo nga ng maayos. Anong ibig mong sabihin na dapat ay nasa museo siya? Nang wala na si Zhao Bancheng, nawala na rin si Kopa ng Siam na Dragon, ilang daang taon na ang lumipas. Minsan ay narinig ko sa isang seladon na kinuha na ng museo si Kopa ng Siam na Dragon, Senior Kopa ng Siam na Dragon. Ano ba talaga ang nangyari? Hay, sadyang mapaglaro ang tadhana. Ako ay isang lumang gamit mula sa palasyo ng Qin na nakasaksi sa pag-unlad at pagbagsak ng imperyo. Sa pagpapalit ng mga sumunod na dinastiya, ako ay kung saan-saan napadpad hanggang sa mapunta ako sa koleksyon ng museo. Akala ko ay magkakaroon na ako ng kapayapaan. Ngunit noong simula ng panahon ng Republika, naging magulo ang sitwasyon. Hay, dahil sa kapabayaan sa pamamahala ng museo, nanakaw ako ng isang magnanakaw at mula noon ay napunta na sa kung saan-saan. Matapos ang ilang pagpapalit ng may-ari, napunta ako sa kamay ng isang negosyanteng ang apelyido ay Cheng. Ang Cheng Mubay na iyon ay marunong magpahalaga sa mga gamit, itinago niya ako at itinuring na isang kayamanan ng pamilya. Anong nangyari pagkatapos niyon? Kopa ng Siam na Dragon. Pagkatapos, isang makapangyarihang tao na nagngangalang Jia ang nagbantay kay pamilyang Cheng. Nakipagsabwatan siya sa mga dayuhan sa layuning itakas ako palabas ng bansa. Chenmo? Chenmo? Bakit ka nakatulala riyan? Ang putla rin ng mukha mo. Linlin, mukhang may problema tayo. Anong problema? Hindi ba't isa lang itong antigong baso? Hindi ito basta-bastang antigong gamit. Ito ay isang kayamanan mula sa palasyo ng Qin. Isang pambansang kayamanan na ninakaw sa museo. Sa likod nito ay may nakatagong kwento mula sa nakaraang 100 taon. Ninakaw na kayamanan? Si Zhao Quan. Ano na naman ba ang binabalak niya? Ang sikat na eksperto sa antigo ay isang magnanakaw? Ito ay isa itong paninirang puri. Maliwanag na paninirang puri. Ipinadala ni Zhao Quan ang bagay na ito, hindi para ibalik ito sa tunay na may-ari. Gusto niyang gawin akong pangalawang Cheng Mubay? Kung ang ganoon, anong gagawin natin?
Kapag nakialam na ang mga autoridad sa investigasyon, kahit na sa huli ay mapatunayan mo ang iyong kawalang sala, siguradong maaapektuhan ka pa rin. Napakaraming tao ang gustong makita ang pagbagsak mo. At ngayon, Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin at magtiwala ka rin sa kanila. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chenmo, sigurado akong ngayong araw ay marami na kayong nakitang mga kwento tungkol sa akin. Narito ako hindi para magpaliwanag o para patunayan ang aking sarili, dahil ang katotohanan ay mas kapanapanabik kaysa sa mga kwento. Ngayon, nais kong magbahagi ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang pambansang kayamanan sa kapalaran ng ilang henerasyon at sa alitang tumagal ng mahigit 100 taon. Ang kupitang ito ay ang Kopa ng Siam na Dragon. Ang kopang ito ay ginawa ni Maagang Qin. Ang pagkakagawa nito ay tunay na walang katulad at maituturing na isang pambansang kayamanan. Ngunit kung bakit ito ginawa, ay nabaon na sa kasaysayan. Matapos ang pagbagsak ng estado ng Qin, misteryosong nawala ang kopang ito at hindi na nakita sa loob ng 1,000 taon. Hanggang sa panahon ng dinastiyang Ming, muli itong lumitaw sa kamay ng napakayamang si Zhao Bancheng. Ngunit 3 taon lang matapos makuha ang kayamanang ito, ay bigla siyang pinaslang at muling nawala ang kopa ng walang bakas. 100 taon na ang nakalipas, bigla itong lumitaw sa Xiangjiang auction na naging sanhi ng malaking kaguluhan. Isang makabayang negosyante na ibinuhos ang lahat ng kanyang kayamanan ang nagtagumpay sa bidding. si Ginoong Cheng ang tunay na kolektor. Dahil nga isa siyang tunay na kolektor, kaya siya napahamak at nawala. Noong panahong iyon, isang makapangyarihang tao na nagngangalang Jia ang nakipagsabwatan sa mga dayuhan na may layuning itakas ang pambansang kayamanan palabas ng bansa. Tumanggi si Ginoong Cheng hanggang sa huli, kaya naman nakaisip sila ng isang masamang plano. Anong masamang plano? Pinintasan at pinaratangan nila si Matandang Cheng na nagnakaw at nagbenta ng pambansang kayamanan. Naglagay sila ng maraming nakaw na antigong gamit ng palihim sa loob ng pamilyang Cheng. At kinabukasan ay nagdala sila ng mga tauhan para pasukin ang bahay. Si Matandang Cheng ay pinaratangan ng mga gawa-gawang kasalanan at dinakip. Pinahirapan ng husto sa loob ng kulungan hanggang sa wala na siya dahil sa kawalang katarungan. Opo. Simula noon ay hindi na rin nahanap ang 9 Dragon Cup. Napakasamang gawain yan. Naku, isang bayani si Matandang Cheng. Ang mga makapangyarihang Jia na iyan, dapat silang parusahan. At ngayong nakuha ko na ang kopang ito matapos kong mabawi ang Chenggu Pavilion mula sa isa sa aking mga matagal ng kalaban na sina Pavilion ng Kayamanan Zhao Quan Boss Zhao, mismo silang nagpadala ng tao para ibigay ito. At ang sabi pa nila ay ibinabalik lang nila ito sa tunay na may-ari. Hay naku. Ang galing, Chenmo. Napakaganda ng kwento mo. Pero bakit hindi mo sabihin sa lahat na itong kopa ng Siam na Dragon ay hindi ba lumang gamit ng iyong pamilyang Chen? Zhao Quan, ayos lang na i-frame mo ako, pero huwag mong dungisan ang dangal ng mga ninuno ko. Itong lihim na tala ng pamilya Jia na ito. Ang tatay mo ay malamang na hindi kailanman nagsabi sa iyo, di ba? Ang lihim na tala ng pamilya Jia na ito ay nahanap ko matapos kong manahin ang Chenggu Pavilion mula sa isang sikretong taguan. Namimiki ka ng mga sinaunang kasulatan, puro kakasinungalingan. Zhao Quan. Ginagawa mo lang ito para siraan si Chen mo. Gagawin mo ang lahat kahit madumi. Ang mga bagay na hindi alam ang pinagmulan, paano mo mapapatunayan na totoo ang mga iyan? Sulin, talagang pinoprotektahan mo siya ha? Ang lihim na tala ng pamilya Jia na ito ay matagal ko nang ipinasuri sa maraming eksperto sa pamamagitan ng remote appraisal at napatunayang mula ito sa huling bahagi ng dinastiyang Qing o simula ng panahon ng Republika. Malinaw na nakatala rito na ang pamilya Jia ay umasa sa tulong ni Jia Sidao na naging sunod-sunuran sa mga makapangyarihan at nagbenta ng mga pambansang kayamanan para lang yumaman.
Si Ginoong Gia Sidao ay magaling sa panlalamang, lalo na sa pagkilala ng mga antigong gamit at palihim na nakikipag-ugnayan sa dayuhang si Banks upang kumita sa pagbebenta ng mga pambansang kayamanan. Masyadong matigas ang ulo ni Cheng Mubay, hinahadlangan niya ang aking negosyo, anong parusa ang nararapat sa kanya. Pakinggan mo ang mga ebidensyang ito. Ikaw, pamilyang Chen, ay yumaman dahil sa pagtataksil sa bayan at tinapakan mo ang mga tulad ni Cheng Mubay na mga makabayang tao na nawala na para lang makaangat sa buhay. Hindi maaari. Hindi kailanman nabanggit ni Lolo na ang tatay ko ay... Tunay ngang isang lumang gamit ang aklat na ito. Tila malabo ko ring natatandaan, 100 taon na ang nakalilipas na may isang makapangyarihang tao na ang apelyido ay Gia na mahilig mangolekta ng mga antigong kagamitan gamit ang mga hindi magagandang paraan. Ang taong kumuha sa akin noon ay may apelyido ngang Gia. Chenmo, magpakatatag ka. Sabihin mo sa kanya na hindi ito totoo. Nanahimik lang siya. Hindi ko akalain na ang mga ninuno ni Chen Mo ay mga trader sa bayan. Ang mga anak ng traidor ay dapat lumaya sa industriya ng Antigo, unfollow na, nakakadiri. Chen Mo, ikaw na anak ng trader sa bayan, may mukha ka pa bang ihaharap dito para mag-inspeksyon ng mga hiyas? Ang mga ninuno niyo sa pamilyang Chen ay nag-traidor sa bansa, nanakit ng mga mabubuting tao para lang makapag-ipon ng kayamanan. Ang bawat sentimong ginagamit niyo ngayon ay galing sa masamang paraan. Wala kayong karapatan. Manatili sa industriyang ito, lumayas kayo. Chen Mo, hindi ba't napakayabang mo noon? Ngayon, kaya mo pa bang magyabang? Tingnan mong mabuti, ikaw na si Chen Mo ay isa lamang payasong nakatayo sa maruming labi ng iyong mga ninuno. Wala kang kwenta. Ano ang ilalaban mo sa akin? Tingnan ninyong lahat ng mabuti. Ito ang tinatawag nilang tunay na anyo ng banal na mata. Ngayon ay malinaw na ang lahat ng ebidensya. Dapat na nating agad na parusahan si Chen Mo. At ano ang gagawin mo sa kanya? Naku! Chairman Wang, dumating po kayo sa tamang oras. Itong si Chen Mo at ang ninuno niyang si Gia Sidao ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan at naging sanhi ng pagkawala ni Cheng Mubay. Narito ang ebidensya. Hindi karapat-dapat manatili si pamilyang Chen sa industriya ng mga antigo, kaya pakiusap, pairalin po ninyo ang katarungan at paalisin siya. Tama, ang mga ninuno ni Chen Mo ay nagmula nga sa pamilya Gia. Subalit, hindi ba kayo nagtataka? Ang buong angkan ng pamilya Gia ay pawang mga trader sa bayan, bakit ang apelyido ni Chen Mo ay Chen at hindi Gia? Ang kwento ng Nine Dragon Cup ay kalahati lang ang isinalaysay ni Chen Mo. Ngayong araw, itutuloy ko sa inyo ang kabilang bahagi. May 3 anak na lalaki si Gia Sidao. Ang panganay at pangalawa ay sumunod sa kanilang ama at nakisangkot sa masasamang gawain. Tanging ang 4 anak na nagngangalang Gia Renyi ay may malasakit sa bayan simula pagkabata at hindi niya matanggap ang ginagawa ng kanyang ama at mga kapatid. Nang tapusin ni Gia Sidao si Cheng Mubay, nakuha ang Nine Dragon Cup at bago ito palihim na itakas palabas ng dagat. Ang pangatlong anak na si Gia Renyi ang siyang palihim na gumamit ng isang peking kopya para palitan ang tunay na gamit, dala ang totoong kopa ng siyam na dragon na ito ay tumakas siya sa pamilya Gia ng gabing iyon. Alam niya na ang bagay na ito ay mahalaga sa kapalaran ng bansa. At alam niyang may dala siyang kasalanan, kaya pinalitan niya ang kanyang pangalan, ginamit ang apelyido ng kanyang ina na Chen at lumayo sa sariling bayan. Sa buong buhay niya ay palihim siyang naghanap at nagprotekta sa mga kayamanan ng bansa na kumalat sa labas, sinusubukang pagbayaran ang mga kasalanan ng kanyang ama at kapatid. Sa kasamaang palad, maaga siyang binawian ng buhay sa gitna ng malakas na pambobomba ng mga kalaban upang protektahan ang mga nailigtas na kayamanan ng bansa. Ay wala na siya sa edad na 27 lamang. Bago siya mawala, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa at ibinilin sa kanya
na kapag naging mapayapa na ang bansa sa hinaharap, ay dapat ibalik ang kopa ng siyam na dragon. At ang iba pang mga kayamanan na nahanap niya sa ating bansa. Sayang talaga. Hindi nagtagal ang asawa niya. Dahil sa pagprotekta sa kanilang batang anak ay wala na. Ang huling hiling na ito, pati na ang tunay na pagkakakilanlan ng Kowloon Cup, ay itinuring na lamang na ordinaryong lumang gamit na nabaon sa limot sa pamilyang Chen hanggang sa araw na ito. Nagsisinungaling ka? May ebidensya ka ba? Ginoong Chen ay nakapagsulat noon ng isang huling liham. Ang orihinal nito ay nawala noong panahon ng digmaan, isang malungkot na bahagi ng ating kasaysayan. Ngunit laging lumalabas ang katotohanan, hindi kailanman maglalaho ang katarungan. Nasumikat na si Chen Mo sa mundo ng mga antigo, isang kolektor na matagal nang nagmamasid sa kanya habang inaayos ang mga gamit ng kanyang lolo, ay hindi inaasahang natagpuan. Lumang diyaryong ito mula noon. Sa pahayagang ito, iniulat ang tungkol kay Ji Chen Renyi na para protektahan ang pambansang kayamanan ay buong tapang na nag-alay ng buhay at inilathala rito ang buong nilalaman ng kanyang huling sulat. Ito ang matibay na ebidensya. Hindi ako naniniwala. Chairman Wang, Ji Chen Mo, nanonood po ako ng live stream at kaya ko pong patunayan iyan. Ang pahayagang ito ay iniingatan ng lolo ko. Dating trabahador siya sa imprenta ng pahayagan. Kita niya mismo ang orihinal na sulat dahil sa sobrang paghanga, talagang itinago niya ang pahayagang ito. Ji Chen Mo, isang bayani ang inyong ninuno. Namanan niyo po ang kanyang galing at dangal. Suportado po namin kayo. Zhao Quan, nauna kang nandaya sa pustahan, pagkatapos ay malisyoso mong ginipit si Moxiang Zai, at ngayon ay sinisiraan mo pa ang apo ng isang bayani. Sinubukan mong gamitin ang pambansang kayamanan para idiin ang iyong kasamahan. Ang ginawa mo ay talagang napakasama. Bilang kinatawan ng Antiques Association, formal kong inaanunsyo na simula sa araw na ito, ikaw ay tuluyan ng tatanggalin sa listahan. Tungkol naman sa iyong pavilion ng kayamanan, irerekomenda ng asosasyon sa mga kinauukulan na magsagawa ng masusing investigasyon. Tapos na. Chen Mo, lalabas din ang katotohanan. Ang bagay na pinangalagaan ng iyong mga ninuno gamit ang kanilang buhay ay hindi lamang isang pambansang kayamanan, kundi ang dangal ng ating lahi. Ang pamanang ito ay sana iyong pakaingatan. Salamat po, Chairman Wang. Salamat sa inyong lahat. Ang katotohanan ito, na matagal na naming hinihintay, para sa akin at para sa aking mga ninuno, ay napakahalaga. Ako, si Chen Mo, mula ngayon, ay hindi kayo bibiguin sa tiwalang ibinigay nyo. Sa wakas, naliwanagan na rin ang lahat. Hindi niya binigo ang kanyang mga ninuno. Oo nga, sino ang mag-aakala na sa maliit na Moxiang Zai na ito ay may nakatagong ganito katindi na mga pangyayari sa nakaraan? 100 taon na ang lumipas, tapos na ang mga sama ng loob. Marahil ako ay dapat na ring humanap ng tunay na mapagpapahingahan. Mapagpapahingahan? Itinaya ni Lolo Chen ang kanyang buhay para iligtas ka? Itinaya ng mga ninuno ko ang kanilang buhay para protektahan ka? Ito ba ay para lamang hayaan kang mapuno ng alikabok sa ibang lugar? Hindi. Ang iyong hantungan ay hindi dapat sa kamay ng iisang tao lamang. Chenggu Pavilion, oras na para magkaroon ito ng mas mahalagang misyon. Alam ko namang hindi ka patulog. Pagod ka ba ngayong araw? Hindi naman. Pakiramdam ko lang ay marami ng pasa ng aking mga balikat. Linlin, balak kong ibigay ang Chenggu Pavilion at ang ilang mahahalagang antigong gamit sa museo para magkaroon ito ng mas mataas na halaga at maipasa sa susunod na henerasyon. Sige, susuportahan kita. Tutal, ito naman ang pinakamalaking hiling ni Sir Chen Renyi. Linlin, salamat dahil lagi kang nasa tabi ko. Ang cheesy mo naman. Pero kapag naibigay na ang lahat ng ito, paano na ang Chenggu Pavilion? Bubuksan itong muli. O kaya ay sa ibang paraan, gagawin natin itong lugar na mag-uugnay sa nakaraan at sa hinaharap. Sino yan? Ako ito. Yuming? Anong ginagawa mo rito? Tapos na si Zhao Quan. Tapos na ba? Si Zhao Quan?
hindi pa siya tapos. Naban siya sa asosasyon at ang pavilion ng kayamanan ay ipinasara na rin para sa investigasyon. Nabalitaan ko kamakailan na may kinontak siyang tao. Siguradong ikaw ang pakay niya. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Hindi ako mabuting tao, si Shuming, pero tao pa rin naman ako. Isang huwak siya. Hindi ko kayang panoorin na lang na may mangyaring masama sa iyo. Isipin mo na lang na ginagawa ko ito para kay Ginoong Chen. Kay Chen mo? Mukhang may darating na gulo na hindi mo maiiwasan kahit anong tago mo. May gana ka pang magtrabaho rito? Bakit naman hindi? Maikli lang ang buhay, kaya dapat magsaya. Hindi ka ba natatakot na idamay ka ni Zhao Quan sa pagbagsak niya? Hindi niya gagawin iyon dahil duwag ang taong iyon at takot siyang mapahamak. Wala siyang lakas ng loob. At isa pa, hawak ko ang ebidensya laban sa kanya. Anong plano mong gawin? Ano ba ang pinakakinatatakutan niya ngayon? Iyon ay ang katotohanang may hawak akong alas laban sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, magsasagawa ako ng isang pribadong seremonya kung saan ang kopa ng Siyam na Dragon at ang ilang mahahalagang dokumento ay itatago ko na. Sa oras na iyon, siya na mismo ang lalapit sa atin. Gusto mo ba siyang painan para lumabas? Masyadong delikado ang gagawin mo. Paano kung gumamit siya ng dahas at magdala ng mga tauhan? Hindi niya magagawa iyon. Dahil sa sandaling akalain niyang sigurado na ang kanyang panalo, doon lamang lalabas ang lahat ng kanyang kahinaan. At isa pa, hindi ba't mayroon tayong sariling tao sa panig na iyon? Sigurado ba ang impormasyong iyan? Ang walang hiyang si Chen Mo na iyon, balak ba talaga niyang ilagay ang mga gamit sa Moxiang Pavilion? Siguradong sigurado po. Sinuhulan ko ang tauhan sa katabing pwesto ng Mox Yangzai at narinig ko mismo ang pagtawag ni Sulin para mag-ayos ng isang lihim na pagbisita. Nabagitin doon na ang kopa ng Siyam na Dragon at ang mga mahahalagang dokumento ay ilalagay lang sa ilalim ng counter. Mabuti, kampampi ko talaga ang langit. Basta makuha ko ang kopa ng Siyam na Dragon, mahanap ang ebidensya at masira ito. Makakaalis na ako ng malayo dalang basong iyon. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa niya sa akin sa oras na iyon. Boss, siguradong magiging mapagmatyag din si Mox Yangzai. Mapagmatyag? Ang mga taong kinuha ko sa labas ay hindi basta-basta. Sasama ka sa akin sa oras na iyon, magtutulungan tayo mula sa loob at labas. Siguraduhin mong makukuha natin ito. Sige po, boss. Chen mo, sa tingin ko ay masyado itong mapanganib. Paano kung hindi mapagkakatiwalaan si Shuming? Huwag kang mag-alala, matalinong tao si Shuming. Alam niya kung ano ang dapat piliin. At isa pa, may inilagay na akong sorpresa sa loob. Anong sorpresa? Isang sorpresa na magpapabagsak kay Zhao Quan. Itago mo ang orihinal at ang mga dokumento, bukas ng umaga, ay dalhin mo na iyon kay Chairman Wang para itabi. Ikaw? Mananatili ako rito para samahan si Zhao Quan sa huling yugto ng palabas na ito. Sigurado ka bang walang tao? Matagal ko na silang inoobserbahan. Sina Chen Mo at Sulin ay mahigit 30 minuto nang nakaalis. Mabuti. Maghiwalay tayo ng kilos, hanapin ang gamit. Boss, narito. Ayos. Ito ang kopa ng Siyam na Dragon. Chen Mo. Chen Mo. Dumating din ang araw mo. Boss Zhao, matagal na kitang hinihintay. Nagawa mo akong pagtaksilan? Zhao Quan, sumunod ako sa iyo para sa kaalaman at kinabukasan ko at hindi para gumawa ng masama. Lalong hindi ako magiging traitor sa bayan kasama mo. Walang problema. Dahil nakuha ko na ang kopa ng Siyam na Dragon at ang mga ebidensya. Basta't masira ang mga ebidensya at dalhin ang kopa ng Siyam na Dragon sa ibang bansa para i-auction, siguradong makakatakas pa rin ako ng malaya. Zhao Quan, hindi mo ba titingnan kung ano ang hawak mo?
peke. Lahat ng ito ay peke. Ang tunay na gamit at ang mga ebidensya ay matagal ko nang inilipat sa isang ligtas na lugar. Pumunta ako rito ngayon para lang hintayin kang mahulog sa sarili mong bitag. Kahit pa mawala ako, Zhao Quan, isasama ko kayo sa pagbagsak ko. Tumawag ka ba sa pulis? Hindi lang ako tumawag sa pulis. Nagpadala lang ako ng isang antigong gamit sa kanila. At kasabay nito, ay pinasaksihan ko rin sa mga pulis ang mismong pinangyarihan ng pagnanakaw. Tapos na ako. Tapos na. Ang mga nasirang antigong gamit dito ay babayaran ko po. Ayos lang, nailipat ko na ang lahat ng mahalagang gamit. Zhao Quan, sa mundo ng mga antigo, hindi lang talas ng mata ang labanan, kundi ang konsensya. Sa susunod na buhay, matuto ka ng maging matino. Ganoon nga ang nangyari. Ang mga taong kinontak ni Zhao Quan ay natulungan na rin nila noon sa pag-aayos ng ilang mga ilegal na gawain. Itinago ko ang lahat ng ebidensya, pati na ang video kung saan inutusan niya akong gumawa ng peke, ay ibinigay ko na rin lahat sa mga autoridad. Halika, malaki ang pasasalamat ko sa iyo sa pagkakataong ito. Huwag mong sabihin iyan. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang tao. Sa huling pagkakataon, noong sumusunod pa ako sa kanya, marami akong nagawang laban sa inyo, pati na kay Moxiang Zai, kaya humihingi ako ng paumanhin. Hayaan mo na ang nakaraan. Ang mahalaga ay nanindigan ka sa tamang oras, hindi rin iyon naging madali para sa iyo. Magaling ang iyong kakayahan. Sayang nga lang at nasayang ito sa mga maling gawain. Ano na ang balak mong gawin ngayon? Gusto ko nang umalis dito at subukang pumunta sa Timog. Siguro ay maghahanap ako ng lugar kung saan tahimik ang buhay at magtatrabaho sa pag-aayos ng mga antigo ang mamuhay ng marangal. Mabuti iyan. Kailangan mo ba ng rekomendasyon mula sa akin? Naku, wag na po. Chenmo Sulin. Kayo, hindi nyo na hinalukay ang mga dati kong pagkakamali at talagang nagpapasalamat ako. Sa susunod na tatahakin ko, nais ko nang maglakad ng mag-isa. Aalis na ako. Sana ay tumahak na siya sa tamang landas. Ang sarili niyang landas ay dapat niyang lakarin ng mag-isa. Hindi naman talaga masama ang loob niya, nalito lang siya dahil sa masasamang impluensya. Ang malaking problema na ito ni Zhao Quan, sa wakas ay naayos na rin. Ano na ang plano mong gawin pagkatapos nito? Tungkol sa pagdudona ng kayamanan, Itutuloy natin ang pagdodona. Nakipag-ugnayan na ako sa museo, at sa mga susunod na araw ay magpapadala sila ng mga eksperto para tulungan tayo sa pag-oorganisa ng eksibisyon ng mga antigong gamit. sige, suportado kita. Ang Chenggu Pavilion, kailan mo planong buksan itong muli? Pag-isipan natin sa mga susunod na araw, plano kong gawin ang Chenggu Pavilion bilang isang sentro ng palitan ng kultura na nakatutok sa pag-aaral ng mga sinaunang sining at pagpapatuloy ng mga tradisyonal na kasanayan. Maaari din tayong makipagtulungan sa museo, at sa oras na iyon, ay tutulungan nila tayo na magsagawa ng ilang espesyal na eksibisyon. Magandang ideya yan. Sa susunod, ang ating Moxiang Zai ay magpo-focus sa operasyon at pagpapakilala sa publiko, habang ang iyong Chenggu Pavilion naman ay magde-develop sa mas profesional na direksyon. Magtutulungan ang dalawang ito. Linlin, salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ako aabot sa kinalalagyan ko ngayon. Tumigil ka nga. Sino ba ang nagsabing manatili ka rito? Hoy, nabalitaan ko na naririnig mo raw kaming magsalita. Sinasabi ko sa'yo, Sumama ako noon sa mga mangangalakal sa Silk Road. Tigilan mo na yan. Lahat na lang ng bago rito ay kailangang ipagmalaki ang kanilang makulay na nakaraan. Nakakasawa na. Hayaan mo na siya. Gusto ko lang makinig sa mga ganitong kwento. Little Chenmo, hindi ba? Ano na naman ang pinakikinggan mo? At parang ang saya mo yata. Wala lang ito. Nakikinig lang ako sa mga kwentuhan nila. Ekspertong Chen, Presidente Chen, iyang napakaganda mong Chenggu Pavilion ay sikat na ngayon. Ikaw na isang mahalagang tao. Bakit ka pa rin nananatili rito sa maliit kong lugar ha? Masyadong maliit ang lugar na ito. Hindi ka na nababagay dito. Linlin, tama ka. Masyado na ngang maliit ang Moxiang Zai. Kaya naman, plano kong bilhin ang maliit na templo sa tabi at pagsamahin ito para sabay nating pamahalaan. Gagawin natin itong mas malaki at mas mainit na tahanan at pagkakataon na rin para hilingin kay Boss Su na maging reyna ng tahanang ito habang buhay. Parang nagsasalita itong Jade Pendant. Sinasabi nito na ang sandaling ito ay matagal na niyang hinihintay. Titingnan natin kung magiging maayos ang pakikitungo mo sa akin. Sige ba, Boss Su? Mahaba pa ang ating pagsasama? Kaya sana igabayan mo ako.
May kaluluwa ang mga antigong gamit, hindi ito pag-aari ng iisang tao lamang. Ito ang daloy ng ating lahi, ang apoy ng ating sibilisasyon. Kahit mawala man ako sa mundong ito, ang adhikaing ito ay hindi kailanman maglalaho. Ang tanging hiling ko ay makita ninyong lahat ang kapayapaan sa hinaharap. Chenmo, tumawag ang museo kanina. May dumating daw na mga bagong antigong gamit at gusto nilang suriin mo ang mga ito. Sabihin mo sa kanila, kahit kailan ay handa ako. Sige po.